Andito na tayo sa bottling and processing room at kasama natin si Sir David. Sir David, ano po yung buong pangalan ninyo ang designation? David De Castro po. David De Castro. At ang designation nyo, sir, ay? Ako po sa Division Chief ng Innovation, Technology Commercialization, Publication, and IIC Materials Development. Ang dami Dalawa po. Dalawang division po. Dalawang division. Ayan. Alam ko na to kung saan galing to na area. Kasi natikman ko yung ito. Ito, alam ko to. So ito, sir, anong naobserban mo sa aroma niya? Madami. Parang nag-iiba-iba. Para siyang barako na kape. Yung area, sir, kasi na sila na yan, maraming tanim na kape doon. Ito naman, sir, pag matikman mo yung iba ang aroma niya, isasabihin ko sa'yo kung anong bulaklak na marami doon, hindi lang sunflower. O, ituturo ko sa inyo. So ito, kape. Ito, nara. Barako kape doon, sir. Okay. Ito, sir, na? Tikman mo ito, sir. Ituturo ko sa iyo kung anong bulaklak ang nahalo doon sa sunflower. Ituturo ko sa inyo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Tama yun, sir. Masarap talaga yan. Ito yung... Yung mataas ang moisture content niya. Parang ang dami kong natikman dito. Parang sir? Hindi pala porque ganun lasa. Iba rin lasa nito. Diba, no? So maraming area kasi yan, sir. Meron kaming colonies sa Itugon. Meron sa Silan, Trinidad, Benguet. Oo. Then we have... Yan nga po, sir, yung pinili ng bisita namin na galing US. Ito ang pinili niya? Oo. Hindi niya sinasabi, hindi pa niya pinapakilala sa akin na nutritionist. Pero pinili niya yan bago siya nagpakilala na isa siyang nutritionist. Pero yung mga customer ko, mas gusto. Sa ganito, sir, yung na-publish na The Enigma of Honey, tingnan, sir, kung mabasa nyo, isearch nyo, The Enigma of Honey. Siya yan? Opo. Yung matataas ang moisture content ng honey, yun po ang mas parang recommended for sa mga tao na may ulcer. Kasi mas marami po doon ang beneficial bacteria. Oh. Yan po. Anong percent yung moisture content? Basta, sir, yung honey natin, pag nakita nyo kasi kanina, yung honey natin is yield. Yun ang ripe honey. Mas maganda yung unripe honey. Pero yun pa naman po. Ang problema mo lang is mag-ferment siya. Ganun po ang pinagkaiba po niya. Oo. So, iba-iba ang kulay niyan kasi marami pong, sabihin natin na 80 to 90% is wild sunflower, pero may naihalong ibang bulaklak dyan. Kaya nagbabago. Opo, kaya nagbabago yung kulay at saka yung aroma. Opo. Pero pag nutrition po ang pinag-usapan sa mga na-publish po na review of literatures natin is yung dark honey. Ito siya. Lowland pa rin. Opo. So, Tikman ko nga ulit yung lowland. yes, sir. At may mga lowland parang may mga hindi sample masyadong ako. malasa, So, sir. tingnan mo, sir, sa 2010. Lowland honey. 2010. Kaya lang black na siya. Ngayon po, Pwede pa rin yan, sir. ngayon i-explain ko naman sa inyo anong pinagkaiba ngayon yung honey ng, alam mo, sir, yung Apis dorsata, yung malalaki. Yung honey, sir, na harvest doon, hindi naman natin sinasabi na peke siya. Kaya lang, pwedeng consider na siya na contaminated or adulterated. Kasi yung post-harvest processing niya, ganito yan, sir. Kasi ito, i-harvest mo sa wild. Oo. Ngayon, pipigain nila yung comb. Oo. Ngayon, sir, nung piniga yon, naghugas ba siya ng kamay? Hindi natin nakita yon. Then after that, kahit na naghugas ng kamay yon, ano kayang ginamit na tubig? Ngayon, i-screen niya ngayon. Nakita niyo yung screening natin kanina, di ba? Nung nag-screen siya, ano kaya yung ginamit niya na naman na pang-screen doon na tela? Ano kaya yon? Pwedeng katsa, pwedeng lumang t-shirt, kung ano-ano pang luma na gamit. Brief. Oo, brief or medyas. Ngayon, ito pong sample natin is Apis dorsata honey 2019. Ang normal color po nito or kulay niya noong bagong-bago ito, ganito. Mga ganyan, brown. Ngayon po, ang nakakapagtaka, tignan nyo yung na-squeeze at saka yung naka-comb lang siya. Chunk honey, sir. Ito, sir, pag ilagay ko sa refrigerator, magkikristallize itong squeeze honey natin.
Ito hindi. Ngayon, yun ang challenge sa atin kung anong rason. Si chunk honey, bakit hindi siya nag-crystallize? Tapos tignan nyo yung presentation niya, ito po, mas marumi ang tingnan kasi yung mga pollen na po yan. So normally po, mga pollen yan marami, pollen po ng Nara. Ganun po. Kung may tanong pa po, Pero magtanong original po to, hindi yan fake. hindi po. Original po yan. Kaya nga po nakakom ito kasi kinuha ko sa timba. Kasi may nagre-request. Ngayon, ang mahal-mahal nito, yung nagre-request po kasi gagamitin daw ng anak niya. Akala ko bibilhin. Mahal ang tinda sa amin nito. Mas mahal pa ito kaysa yan. Mas mahal pa kasi 600 ang per kilo po nila. O yung bote lang po ng 2x2. Ganun po. So, ang pinakamasarap po na honey, itong tatandaan po nyo. Pinakamasarap po na honey natin is yung chunk honey. Nandito po yung flavor or aroma ng bulaklak. Ito po ang pinakamasarap na honey. Kaysa yung bottled honey po natin. Ito po, mas masarap ito ng malayo. Kaya siguro sir, masarap yung kinayod, Oo, tapos kanina, tinikman yung natin. tinikman nyo Kaya doon. pala sarap na sarap tayo. Opo, mas mabango po yan, ma'am. Mas mabango siya yung chunk honey po natin kasi yung bottled honey. Kahit yung mga nababasa ko po na naipublish, nire-recommend po nila. Kaya nga yung term natin na pang-screen kanina is screening lang, hindi po applicable yung filtration kasi meron po itong tinatawag na pollen count. Kasi po, ang natural honey or raw honey na tinatawag, dapat nandyan po yung natural na pollen count. So, yung talaga ang nire-recommend po. So, kapag laboratory analysis, hindi pwedeng ma-screen siya ng ultrafiltration kasi yung pollen po niya naiiwan po doon. Naiiwan. May pollen count po So ito kasi yan. naiwan na. Wala na. Meron pa yan, sir, kasi malalaki naman yung ginamit natin na screen. Basta yung ultrafiltration po ang bawal. So, ganito po dapat. Ito po, mas masarap na malayo yung chunk honey natin kasi yung mga bottled honey. Yan po. Ito po talaga ang raw honey. Pwedeng tikman po to? Opo, sir. Pero pag titikman nyo, sir, yun na lang kwan. Itong comb lang, wag na yung liquid sa baba. Ito pa. Yes, sir. Buksan na po yan. Pwede na to. Opo. 1, 2, 3, 4. So pwede mo palang ibenta ng ganito, sir? Yes, sir, pero mas mahal siya. Hindi ko alam yung binibenta ni Sir Joseph kasi sabi niya na 800 yung post niya. Bakdo, 800 ba yun or 400 yung benta ni Sir Joseph? O 800, sir, yung naka-cartridge. Anong timbang nun? 400 grams? Hindi na kinakatawa. Half kilo? Ramdam ng Oh. gutom ng yan siya. So, 500 grams. Sir, pag naka-cartridge, yung 500 grams is 800 pesos po. Ang sarap. Dito, magkano ito? Ito ba? Hindi for sale kasi yan, sir. Kaya pala sarap na sarap tayo dun sa kinayo Oo, natin, mas sir. masarap yan kaysa yung nakabote na. Nandun talaga yung aroma niya, yung flavor niya, kung saan siya galing na bulaklak. So, makikita po natin, kung may napansin po kayong timba kanina na yung nagfe-ferment po kasi na timba, sir, pag mataas ang moisture content niya, makikita mo kagad sa timba yon. Kasi tataas po ito, sir. Lumulobo. Magbabads. Opo, lolobo po yan. Ito. Sa loob kanina, sir, maraming sample doon na naglolobo kanina, doon sa extraction area. Meron, may mga sample. Naglolobo talaga yan, sir. Ibig sabihin mataas ang So ito, sir, na-screen na ito, under decantation na po ito, ongoing na yung decantation niya. So pwede na ito, anong araw na ba ngayon? Wednesday. Yung iba pwede na. Hanggang Biyernes, pwede na yan, sir, yung karamihan dyan. Opo. So yung maruming timba doon is kabababa lang kahapon yung kasi yun, sir, galing sa truck. Hindi, for screening pa lang yun, sir. Magkano po yung isang bote? 300 po, sir. Ang isa. Kami po ang pinakahuling nagjajack up ng price dito kasi hindi basta mayakyat ang price dito. So, nauna Legit. yung mga beekeepers natin. Legit talaga. Ang prices po kasi ng beekeeping products natin is sa labas, kahit yung supply, wala kaming control, sir. So, sa industry pa rin ang... So, tandaan po natin, yung honey po natin, dapat lahat po ng gagamitin natin is food grade, mga equipment po natin, mga container, mga timba. Dapat food grade po lahat kasi ang honey po natin is very sensitive po yan sa amoy. So kahit na po yung mga detergent na matatapang ang amoy sa paglilinis po natin sa Mahalo. room. Opo, mahalo po siya kasi ina-absorb po niya yung amoy ng mga ginagamit nating chemical. So dapat food grade po lahat. Kung maaari, mga dishwashing liquid lang po na talagang hindi matatapang, yun po ang gagamitin natin. Then tignan po natin na lahat po ng honey natin is yung ripe honey pero
kapag hindi po maiwasan kasi talagang ganun po yung moisture content niya mataas, dapat makonsume po natin ng mga 2 buwan hanggang 4 na buwan yung honey natin. So, basta ang titingnan natin, ang quality ng honey natin, ang number 1 po na consider natin para yung honey po natin is dadayuhin po ng customer natin. Tayo po ang hinahanap. Hindi po tayo maghahanap ng bibili. Tayo po Sila dapat. Opo, sila hahanapin Kasi quality. Po tayo. Opo, yung quality po natin. Okay. Ng honey. And doon naman, sir, sa mga naghahanap ng para ma-assure sila na yung kinakain nila ay totoong honey, ano naman ang mga kailangan nilang tandaan? So, dapat po yung produkto may mayroong label. Label. So, dapat may label siya. So, nandoon yung contact person at saka yung pangalan ng produkto at saka kung saan po nanggaling. Okay. Then, kung maaari po sana, dapat yung pag-process po kung maaari, kung pwedeng, basta nandun po yung contact niya, yung phone number niya. Then kung bibisitahin, sa wild honey po kasi, yung galing po sa wild, medyo mahirap po yon na tignan ang quality control niya. Ang pinakamaganda po, ilagay nila sa malaking container yung chunk honey. Huwag po nilang pipigain yon. Number 1 po, wag pipigain yung honey na galing sa wild. Mas maganda po, i-chunk na lang nila, ilagay po sa garapon. Ganun po, sir. Malalaking container. Yun yung sa wild honey. Opo, mas Ito maganda. mga cultured naman, ganito sa cultured po kasi talagang makita mo naman po yung extraction facility natin kung gaano po siya, kung ikukumpara po natin siya doon sa mga wild, sa post-harvest processing po. Yan po ang nagkakatalo. so bottom line, kailangan traceable, alam mo saan nanggaling, alam mo sino yung nag-culture, sino yung nag-bottle, and at the same time, yun nga, kung ikaw ay sanay talaga kumain ng totoong honey, by taste pa lang malalaman mo na totoo siya. Hindi totoo yung kung ano-anong mga claim nila dyan na umaapoy, hindi umaapoy, ganyan, nag-aasukal, hindi nag-aasukal, hindi totoo lahat yan. Sir, maraming salamat po. Opo. Balik natin, sir, yung ano. So, andito na tayo sa halos huling part ng ating tour. At this time, makikita natin yung iba-iba pang produkto aside from honey. At i-explain yan ulit sa atin ni Sir Arvin. Sir. Okay, so magandang araw po ulit. Yes, sir. Sa ating lahat. Okay, so aside from yung mga iba't ibang products na makukuha po natin sa ating mga honeybees, katulad ng honey, it is the most commonly known product. Yes. And then yung propolis, yung beeswax, yung bee venom. Actually, yung bee venom na alam natin na lason is one of the product from honeybees. Okay. And then yung bees mismo, yung bee brood, and yung royal jelly. Kung naririnig po natin yung term na royal jelly, which is one of the products. So, aside from those main products, gumagawa din po tayo ng mga value-added products. Okay. Pero ito pa pong mga present products po natin is a byproduct from honey, out of honey. So, gumagawa na po tayo ng mga fermented products katulad po ng honey wine at saka honey vinegar. Opo. Okay. Asan po yung vinegar, sir? Ito. Yan po ang honey vinegar po natin. Okay, sir. Ano naman po ang process? Paano nagiging honey wine? Paano nagiging honey vinegar? Ayun po. Actually, hindi naman po mahirap yung proseso ng paggawa ng honey wine at saka honey vinegar. So, yung traditional po na procedure o paraan ng paggawa ng vinegar, yun din po ang sinusundan po natin. Okay. So, ang main ingredients lang naman po ng ating vinegar at saka wine is yung sugar, yung fruit kung gagamit po tayo ng mga fruits, and then yung tubig at saka yung yeast na siya po yung nagpa-facilitate sa fermentation process. Yeah. Okay. So, sa paggawa po ng ating honey wine, ito po ay sabi natin anaerobic fermentation. So dapat po hindi po na-oxidize po yung yung gagawin natin na wine, yung honey natin in the process. So yung sugar
makukonvert po ito into alcohol, specifically yung ethanol po. Sa ethanol po siya makukonvert, which is yun na po yung ating wine. So since sugar is fermentable po siya, I mean yung honey, yun po yung ginamit natin na main ingredient po sa ating honey wine. So yun po, nag-undergo lang po ng fermentation. Binoil po natin yung a mixture of honey at saka yung tubig. Meron pong specific na na mixture, and then iboboil po natin 'yan. And then palamigin, lalagyan ng yeast, and then ilalagay sa fermentation jar. Opo. So magfe-ferment na po 'yan within more or less 1 month po ang fermentation process. Yung alcoholic fermentation po niya. Since honey, matamis na siya, hindi na kailangan ng sugar. Hindi na po. Yun na talaga ang main ingredient. Wala na pong inihahalo. Unless, meron din po tayong mga fruit flavored honey wines. Katulad po nito, yung honey wine flavored with cashew extract. Opo. And then, we also have our pineapple. And many other fruits, katulad ng rambutan at saka bignay. Ayun. Yung mga locally available na fruits, yun po ang ginagamit natin na parang tropical added. fruits. Yes po. So it's the same procedure yung mga tropical fruits na ginagawang wine, basically yung fruit plus sugar. Yes Ito, fruit plus honey. Honey, yes po. Or honey lang. Or honey lang. Opo. So aside from yung honey wine, yun po, gumagawa na din po tayo ng honey vinegar. Kung nagkamali po tayo na gumawa ng wine po natin, huwag po tayong mag-alala kasi magiging vinegar. Magiging vinegar po siya. Kasi yung vinegar po kasi mag-undergo yan ng dalawang proseso. Yung conversion ng sugar into alcohol, and then alcohol to acetic acid, which is yun na po yung vinegar po natin. So, kaya wala pong problema. Kung nagsisimula pa lang po tayo sa paggawa ng wine, hindi natin magawa ng husto, huwag tayong mag-alala. Gagawa na lang tayo ng vinegar. Then, aside from mga fermented products, meron din po tayong mga ginawa na soaps. So, may solid soap, though wala po tayo sa mass production. May liquid soap din naman po tayo. Galing dito sa honey. Yung ingredient lang po yung ingredient lang yun. Isang ingredient yung honey. Yung honey po kasi is meron yung parang moisturizing effect po niya sa ating skin. And so, ginamit natin yung honey as the moisturizing agent po ng sabon. Opo. Ito po pwede pong panghugas ng mga dishes mo na, mga pinggan. Pwede rin panlaba actually. Kaya lang mas mabisa pa rin po yung talagang laundry soap na gagamitin. Pero pwede pa rin panlaba. Pwede rin panglinis sa sasakyan, yung sa car washing. Okay, at saka sa hand washing. Ngayon, kung pwede, gusto po nating gusto niyo pong tikman ang ating product. Wine. Yes, yung ating vinegar. Ito po unfiltered po kasi itong may mother ano pa siya? Nakikita. So, anong tawag doon? Yung mother vinegar niya. Mother vinegar. Oo, na nagagawa. May medicinal claim ba to? Wala. Ang inaano na lang po natin is yung medicinal property ng honey, which is one of the ingredient ng Pero actually, yung vinegar, marami naman pong gamit. Una-una sa ating sa ating food preparations. At saka it's believed naman din po na yung mga vinegar may mga health benefits din. Opo, marami din po. Masarap siya. Katulad din may tamis siya. Pero malakas din yung asim. Talagang nalalasaan po yung malalasaan honey. Mo parehas. Ano mas matamis, saba o yan? Yung saba, pag young, masyadong matamis. Pero pag old na siya, masyadong maasim. Wala nang tamis. Ito both nalalasaan mo. Pero nauna yung tamis bago yung asim. Asim. Tikman nyo, wow, food critic.
Food critic. Oh, ito naman po sample po ng wine natin. Flavor rambutan. Rambutan? Rambutan, honey with rambutan. Sarap nito ah. Ano lasa? Masarap pang pipino o ano. Oh, po, Yes, sir. Masarap yan sa... Sarap. Ito naman. How do you like to wine siya. Tama yung pagkakaprocess. Oh, wow. Try mo. Parang basi Parang basi. Oo, di ba? Close to basi. Mas matamis pa nga yung basi eh. Yung po, matamis po yung basi. Bakit may bis, sir? Ano yung bis na yan? Dishwashing liquid? Dishwashing soap, liquid soap po yan. Pwede yung dishwashing liquid, pwede hand soap, Like it. hand washing. Opo. Masarap ang ganyan. Inalaw namin sa mga honeybees yung pangalan. Ayan, bees. Masarap tong sofa. Masarap sa gawing sausawan, sir. Yeah. Actually, Lalo na kung may sili. yung Oo. Sibuyas. Artem? Oo. Masarap yan sa Artem. Actually, yan po ang susunod na product po natin. Artem. Ito po magiging wine lahat, oh. Actually, mga wine na po yan, ready for bottling na. Sir, magandang venture to. May honey ka na, may wine ka pa. May vinegar pa. May binig. May meron ka. May sabon pa. May sabon ka pa. Actually, we are aiming to produce more products. Kasi, di ba, sa mga ibang company po, meron na sila yung mga capsulized bee products. Yung capsulized pollen, royal jelly, yung mga ginagamit na mga beauty products na may ingredient na yun po ang isang dream din po natin. Dito naman center, kayo naman ang Opo. kulang si Sir Bati yung promote. We are, Sir, magti-training din ako. Gusto ko. we are ready naman po for a training. Ka-interest ako. Mundo Closing ng mga- tayo, sir. Yung pang mundo ng mga bubuyog. Apo, yung i-wrap up natin, sir, yung buong series natin. Nag-start tayo, pinag-usapan natin yung industry, yung potential, yung mga problems, ganyan. Hanggang doon sa pumunta tayo sa cultural management, pag-establish ng pasture, bee pasture, hanggang doon sa pag-aalaga, pests and diseases, etc. Hanggang doon sa pagkain, hanggang doon sa pag-harvest. Then pumunta tayo doon sa pag-process, no, yung ano tawag doon, sir, yung in-extract natin, tapos in-screen, tapos yung sumunod na process, yung 3 days. Opo, yun yung sabi nila, yung decantation. Decantation. Kaya yun po yung settling process para mag-settle po yung mga remaining wax kung meron pang natira. Natitira. Na wax. Opo. Hanggang doon sa quality control, hanggang doon sa bottling. At didiscuss din natin yung iba-iba pang produkto na pwedeng pagkakitaan dito sa bee farming. Sir, ano po ang masasabi niyo doon sa audience natin na somehow na-enlighten dito sa series natin na potential pala itong hanap buhay? Okay, so sa ating mga kababayan po, hinihikayat po namin kayo na pasukin ang mundo ng mga bubuyog. Okay, so hindi man po ganon kakilala ang ating beekeeping industry dito po sa ating bansa. So we do hope na this program or this activity will encourage yung mga kababayan po natin para mag-venture po o magkaroon ng business sa pagpupukyutan. Maliban po sa ating mga main products na nakukuha po natin, benefits sa ating mga bubuyog. So nabanggit din po natin kanina yung mga value-added products, Yes, mga katulad ng mga wine, yun po. Alam, marami pong mga potential, maraming pagkakitaan po dito sa pagbibeekeeping. Hindi lang po dito sa ating Apis mellifera o yung cultured, pwede rin po doon sa ating mga native honeybees po. Okay, so kung gusto naman po natin na magkaroon ng training, makaabil ng training, handa po tayo para
magsilbi po sa ating mga kababayan para mag-train ng mas marami pang mga mamamayan na gustong mag-venture po dito sa ating beekeeping technology. Wow. Ako po ay masasabi ko kung gusto niyo mag-training, dito po ang the best na kung saan kayo magti-training kasi sila po ang institution mandated by the government para gawin yung research at para palawakin yung industriya. Sir, no? Which is yung center ay, ang pangalan niya, sir, ay NARTD. National Apiculture Research and Training and Development Institute. Aside from NARTD, meron din tayong mga partner institutions din na pwede nating bisitahin. Okay. Mga satellite centers po tayo. Dumulog lang po tayo sa kanilang tanggapan o opisina. O, kung interesado po tayo. And then, kung hindi man po sila mismo ang mag-offer ng training, i-refer din nila papalik dito sa inyo. Ating institute. Pero, lahat po ng mga satellite centers po natin, katulad po ng UP Los Baños. UP Los Baños, yung Central Bicol State University, doon sa Bicol Region, sa Camarines Sur, Cagayan State University, sa North, dito sa CAR is yung Benguet State University, at marami pa po tayong mga ibang hanggang Mindanao po yan. Centers. Opo. At saka sa ating mga LGUs po. Okay. Pwede po tayong mag-inquire din po sa kanila kasi yung nabanggit po natin kanina, yung beekeeping is already incorporated as one of the commodity under agriculture po natin. Okay. So, maaari din po tayong pumunta sa opisina ng ating mga agriculture sa ating mga munisipyo or sa mga regional offices and mag-inquire po tayo regarding beekeeping at matutulungan po nila na tayo. Sir, maraming salamat po. Nakagawa tayo ng series na comprehensive talaga. Kompletong-kompleto. So, maraming salamat din po sa pagbisita po dito sa ating institute, particularly dito po sa NARTD. Sa DIMSO. At sana hindi po ito ang huli na visit po ninyo. Balik po kayo. Yes, sir. And, we are very much happy to accommodate you. Yeah. Personally, magti-training ako dito. Mag-aaral ako dito, sir. At the same time, looking forward doon sa pupunta tayo sa Bugyas, Benguet. Kasi andun yung research ninyo para sa ano tawag dito? Queen... Opo, sir. Anong tawag nyo doon? Queen Production? Yes po. Doon po kasi ang prospect natin for the establishment of our queen breeding center. Center. At gusto ko rin pa, Sir Manny, dito ka naman. So, papasalamat tayo kay Sir Manny Acosta na matagal na nating kaibigan. Ilang beses na rin natin siyang na-feature. Sir, matagal na tayong magkakilala. Taon na, no? At siya po ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng connection dito sa DMNNSU o Don Mariano Marcos Memorial State University. Sir, thank you so much. Maraming salamat din po, sir, kasi gusto rin namin dito sa Laundon po kasi kailangan din namin promote yung mga products po namin. Nagkataon lang po na isa po ako sa officer ngayon ng DMNSU. Board of Regents po ako. Yun po ang nakita kong gusto kong isulong sa institution na ito. Opo. Ayun. Thank you so much, sir. Maraming salamat din po, sir. Abangan nyo po, magkakaroon tayo ng update dun sa farm ni Sir Manuel. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.